O mga kabunyog, nakita na natin, nabasa na natin yung reaksyon. Naglabas na ng statement si Sara Duterte. Reaksyon sa nangyari kahapon sa Justice Committee ng House of Representatives. Ay talagang nahubaran siya kahapon eh. Durog na durog si Sara kahapon. O ngayon, may statement na si Sarang nilabas. Kaya lang, kung babasahin yung kanyang statement, wala mga kabunyog, taranta na si Sara. Yung kanyang defense team nga, nag-press con ngayon. Wala rin, taranta rin eh. Wala rin masabi. Wala rin silang masabi. Ang sabi lang nila, sa Senado na lang daw sila magdidepensa. Alam nyo mga kabunyog, yung ganyang reaksyon ni Sara at sa kanyang defense team, nagpapakita yan na talagang mahirap nilang sagutin ang mga ebidensya at testigo laban sa kanila. Kaya, alam nyo mga kabunyog kung ano yung reaksyon ni Sara Duterte? Nakakatawa nga eh. Nakakatawa yung reaksyon ni Sara. Kasi, ang sabi ni Sara Duterte, ito ang sabi ni Sara Duterte mga kabunyog ganito. Ang reaksyon ni Sara, sabi niya, simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso ng paggamit ng pundo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay diniklara ko sa aking salin. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggagalingan, may kaukulang dokumento. Yan mga kabunyog doon pa lang sa sagot na yan ni Sara. Alam mong hindi talaga nila kayang i-counter yung mga ebidensya at testigo, lalo na yung mga lumabas kahapon. Halimbawa itong sinabi niya, malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Sus! Wala man lang daw siyang kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Nakailang disallowances na ba ang kuha sa kanya? Doon sa confidential funds niya, may notice of disallowance, final na yon. 73 million yon. Doon naman sa 2023 confidential funds niya, may notice of disallowance din, 375 million. So, paano sinasabi niyang parang wala siyang masamang record sa paggamit ng pundo ng bayan? Ang sabi niya, ang linaw ng sinabi ni Sara, wala daw siyang record ng kaso ng paggamit ng pundo ng bayan. Ibig sabihin, wala siyang anumang record ng hindi magandang paggamit ng pundo ng bayan. Notice of disallowances na nga yun eh. Kaso na yun sa kuwa. Kumbaga diniklara ng kuwa na irregular, illegal ang kanyang naging paggastos. Final na yung sa kuwa. Pwede pa siyang mag-appeal sa Korte Suprema, pero sa kuwa, final na yon, yung 73 million, denied yung appeal niya. Ang reklamo niya na lang naman sa kuwa, bakit daw hindi siya pinadalhan ng kopya? Kalalabas lang naman ng desisyon ng kuwa eh. Pero yung sabihin niya, na wala man lang daw siyang kaso tungkol sa paggamit ng pondo, ito na nga ang pinag-uusapan ngayon, ito na yun. Ito pa, sabi ni Sara, lahat ng aking ari-arian at pera ay diniklara ko sa aking salin. Ano ang lumabas kahapon? Ang lumabas kahapon, mula 2019 to 2024, wala siyang cash on hand, wala siyang cash on bank. Sino namang hindi ba yon? Kasinungalingan yon? Ibig sabihin, wala kang pera na hawak, wala kang cash on hand, wala ka ring deposito sa bangko. Mula 2019 yan to 2024. Sabi ng mga DDS, ay dapat kasi hindi na sinabay yung hindi pa naman daw siya Vice President kasi hindi naman siya impeachable official. Ay pinakita dun sa salin eh. 2022, wala siyang cash on hand at cash on bank. 2023, 2024, wala siyang cash on hand, wala siyang cash on bank. Paano mo sinasabing
lahat daw ng ano, ng kita niya at ari-arian, dineclare niya sa SALN. At saka pinakita doon sa AMLAC, ang dami niyang pera, bilyon-bilyon, pero hindi naka-reflect yun doon sa kanyang SALN. So, paano niya ngayon sinasabing lahat daw ng ari-arian niya at pera ay nakadeclare sa SALN? Ay pinakita nga kahapon, wala eh. Nung una, dinideclare niya ang cash on hand at cash on bank mula 2006 hanggang 2018. Pero 2019 to 2024, hindi na siya nagdi-declare ng cash on hand at cash on bank. Di ba? Ang isa pa, lahat daw ng kanyang yaman at ari-arian ay galing daw sa legal, lehitimo. May mga dokumento daw. Paano mo ipapaliwanag yung mga pumasok at lumabas na 6.7 billion na transactions? Saan siya kukuha ng ganun pera? Ang trabaho niya lang naman, mayor, vice mayor, mayor, tapos vice president. Yayaman ka ba ng ganun? Billion-billion? Yung asawa niya, hindi naman bilyonaryo yun. Si Atty. Manscarpio. Yayaman ka ba ng billion-billion sa pagiging abogado? Ano yun? Mga kasinungalingan itong mga anong ito ni Sara Duterte. Yung kanyang reaction, napakalinaw na na kasinungalingan. Sabihin mo na ang unang sinabi niya, wala man lang siyang naging kaso tungkol sa paggamit ng pondo. At lahat daw ng kanyang ari-arian at yaman ay nakadeclare. Lahat daw ng yaman niya at ari-arian ay galing sa lehitimong sources. Doon pa lang sa tatlong bagay na yon, wala na eh. Ngayon, bakit natin sinasabing taranta si Sara? Ay di ba plano niyang nagpaalam siya na babiyahe ngayon sana 23 hanggang May 15. Pinayagan na siya ng Office of the President. Ay ngayon, naglabas ng statement si Sara, galit pa. Galit pa sa Office of the President. Matindi. Bratinila talaga to, spoiled brat. Bakit galit siya? Sabi niya mga kabunyuga, sabi niya sa statement niya, matindi pa. Sinabihan pa ang Office of the President, attention, Office of the President. Matindi ito. Attention daw, Office of the President. Sabi ni Sara Duterte, sabi niya, thank you for the last minute issuance of the travel authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether I will be permitted to depart. You will be receiving a new request soon. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly, allowing sufficient time for travel preparations rather than only a few hours before the intended departure. Additionally, ensuring the confidentiality and proper handling of sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangements. God save the Philippines. Bratinila. Ang yabang talaga ni Sara Duterte. Attention daw eh. Tension. Office of the President. Ano yan? Ang totoo, kaya siya hindi tumuloy kasi siguro sinabihan ng kanyang mga abogado, mag-usap po muna tayo, Madam VP, bago kayo umalis. Ayusin natin ang depensa natin. Bakit? Kasi malapit na. Sa April 29, magbubutuhan na ang Justice Committee. Magbubutuhan na sa April 29 tungkol sa probable cause. At sigurado tayo may probable cause. Sabi nga ni Congresswoman Beatrix Sulistro, more than enough na. Kung ang ebidensya para sa sufficiency ng probable cause, more than enough na. Kaya sigurado nang lulusot na yan sa Justice Committee sa April 29. Pag nakalusot sa April 29, sa May 4, pagbalik ng Kamara, kaagad-agad isasalang yan sa plenaryo. Pag nakalusot yan sa plenary ng March 4, May 4 pala, sabi ni Senate President Tito Soto, pagdating daw sa kanila niyan, kaagad-agad magkukonvene din sila bilang impeachment court. Kaya sa tingin ko, nataranta na rin yung defense team ni Sara. Hindi na muna siya pinapaalis. Mag-uusap muna ng mga depensa. Kasi seryoso yung mga aligasyon na yun. Seryoso yun. Siguro kahit yung defense team ni Sara, hindi alam yung mga yun. Siguro nabigla din yung mga abogado, yung defense team ni Sara.
Madam VP, VP Sara, grabe pala 'tong mga ebidensya na 'to, mag-usap muna tayo, huwag ka munang umalis. Ha? Oh, ano 'to mga kabunyog, aayusin niya muna 'yan. Pero sigurado 'yan, sa panahon na magsisimula na ang trial, wala na naman 'yan si Sara dito sa Pilipinas. Eh, ang simula ng trial mga kalagitnaan na ng Mayo 'yan, eh. Kasi yung Kamara, magbubutuhan sa plenaryo mga May 4. O, pag nakarating sa Senado 'yan, magko-convene bilang impeachment court. Ano ito mga kabunyog, taranta na 'yan, taranta na yung kampo ni Sara. Kahit nga yung defense team niya kahapon, eh. Ay hindi, kanina pala. May press con yung defense team niya kanina, sila Attorney Michael Puwa. Ano lang naman ang mga sinabi ni Michael Puwa? Wala kaming masasabi. Sasagutin na lang namin pagdating sa Senado. Ha? Wala kaming masasabi. Hindi kami magre-react sa mga sinabi kahapon, sabi nila. Sa Senado na lang kami. Ipapakita namin sa inyo ang aming ebidensya. Sasagutin namin yan sa Senado. O tingnan nyo ito mga kabunyog, mga kabayan. Di ba ang gulo-gulo ng kampo ni Sara Duterte? Noong magsisimula na sa Senado, noong magsisimula na Senado ang trial, nagpetisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Sara. Ano ang grounds nila? Wala daw due process. Kung binigyan daw sana si Sara ng pagkakataon ng due process sa Kamara at nagkaroon ng hearing sa Kamara, hindi na daw sana makakarating sa Senado kasi may malinaw, may matibay naman daw silang mga ebidensya para i-counter ang mga akusasyon laban sa kanya. 'Di ba? Ganun yung grounds niya doon sa unang impeachment. Yung unang impeachment, mabilis yun, eh. Kasi ang gusto rin ng Kamara noon, tapos na kaagad ang impeachment. Total, mayroon naman ng sapat na bilang ng perma ng mga kongresista, dalhin na kaagad sa Senado na lang magdepensa. Ang ginawa ng kampo ni Sara, lumapit sa Korte Suprema, nagpakampe. Ano ang sabi niya sa Korte Suprema? Wala daw due process sa Kamara. Kung nabigyan lang daw ng due process sa Kamara sa isang hearing, ay madi-dismiss na daw sana yan kasi mayroon naman daw silang sagot sa lahat ng akusasyon. Okay, so pinagbigyan ng Korte Suprema. O sige, unconstitutional. Bigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na sa Kamara pa lang, sa Justice Committee pa lang, ay magdepensa na. Ayan. So binigyan ng pagkakataon ang Vice President. Nagdepensa ba ang Vice President? Hindi. Ang sabi na naman ngayon, doon na lang kami sa Senado magdidepensa sa impeachment court. Doon na daw sa trial. Ay, ang gulo. Ang gulo mga kabunyog, di ba? Di ba? Ang gulo eh. Nung una, ang sabi nila, wala daw due process, dapat daw magkaroon muna ng hearing sa Kamara kasi pag binigyan lang daw ng pagkakataon ang Vice Presidente na makapag-present ng mga ebidensya niya sa Kamara, mapapakita na daw na walang basihan ang mga akusasyon, wala daw ebidensya at testigo. Pinagbigyan naman ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, sige, ino-orderan ang Kamara na mag-conduct muna ng hearing bago dalhin sa Senado. Ginawa na ngayon. Nang ginagawa na ngayon, ang sabi na naman ng kampo ni Sara, alam niyo kung anong sabi na naman? Di ba sabi ni Michael Puwa kanina sa press ko ng mga defense team? Sa Senado na kami magdidepensa. Doon na lang kami ay, sus naman. Kung ganyan din lang pala, tinuloy na lang sana yung impeachment nung nakaraang taon. Di ba? Yun lang naman pala eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.